Friends, when you pray, come as you are. When you pray, just be who you are. When you pray, just open your mind and your heart to God. Ang dami pong mga tao hindi po makapagpahinga dahil nag-aalala sila sa pera, sa trabaho nila. At alam niyo po ba kung ano ang leading cause ngayon ng cancer? Ano po ang leading cause ng sakit na aneurysm? Yung pagputok po ng mga ugat sa ating ulo o sa ating katawan. Nakita po yan ng mga doktor. Ang kakulangan ng tulog at pahinga ng tao. My dear friends, you will not add one more day to your life if you keep on working and working. We must learn to rest and pray. We must learn to make our prayers restful for our souls. May dahilan po ang Diyos. Bakit po inutos niya ang araw ng pagpapahinga? Dapat walang trabaho, wala ka dapat gawin para po palakasin natin ang ating katawan. Unang-una na dyan. Pero pangalawa, para bigyan natin ng tuon, ng oras, ng panahon, ang ating relasyon at ugnayan sa Diyos. Ano ang epekto ng iyong walang tigil na pagtatrabaho, walang tigil na pag-iisip? Nanghihina ang iyong katawan. At nanghihina din ang relasyon mo sa Diyos at ang iyong relasyon sa iyong pamilya. Di po ba? Pero yan ang problema. Kaya nga po alam ng Diyos, tao tayo, hindi po tayo makina. Kung nga ang makina, kailangan pong tumigil, kailangan magpahinga. Bakit tayo? Hindi tayo tumigil at magpahinga. Ang problema po madalas ng napakarami sa atin ito. Minsan, tumitigil nga tayo. Pero ang isip natin, palagi pa rin gumagana. Ang isip natin, palagi pa rin naglalakbay. Ang isip natin, hindi tumitigil. Kaya alam niyo po, meron pong bagong sakit ang mga bata ngayon. Ang tawag po nila, nomophobia. Ano po ito? Yung takot pag hindi mo nahahawakan yung iyong cellphone. Yung takot pag nawawala yung cellphone mo. Nomophobia. Napakarami pong bata, minsan nakaugalian nila, nakakatulugan, panunood po sa cellphone. Pero ano po ang epekto nito? Napakaliit ng kanilang attention span. Napakaiksi ng kanilang memorya. Minsan, nahihirapan po silang mag-concentrate. Madalas, hindi po sila makaintindi, makaunawa ng mabuti. Saan po nanggagaling ito? Dahil po sa kulang, sa tulog at pagpapahinga. Palaging gumagana ng gumagana ang isip. But see the effect of this attachment, of what it does to us. It makes us restless. And be careful. When you are restless, you become fruitless. Pag hindi ka marunong huminto at magpahinga, hindi ka magkakaroon ng magandang bunga. Kung nga po ang halaman, kung nai-stress yan, hindi po tutubo yan. Ganyan din po sa tao. Darami ang problema mo, mabibigo ka sa buhay, kung kulang ang pahinga sa iyong buhay. Amen? At para maging buo ang pahinga natin, sana matandaan natin na kailangan tayong magpahinga sa Diyos. Kaya nga po sabi ni San Agustin, our hearts are restless until they rest in God. Hindi titigil, hindi mapapalagay, hindi magiging payapa ang ating puso, ang ating mga kaluluwa, kung hindi yan mananatili sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita, gusto tayong magpahinga ng Diyos. God wants us to rest. Hindi sasabihin ng Diyos na lumapit kayo sa akin, magpahinga kayo, kayong mga napapagod, kayong mga napapagal na, kung hindi tayo mahal ni Jesus. Rest is a gift of love from God. Dahil tingnan niyo po, pag mahal mo ang isang tao, di ba ayaw mo na nakikita siyang pagod na pagod? Pero pag inis na inis ka sa isang tao, anong gusto mo?
Yung nakikita mong pagod na pagod siya, nabibigatan siya, nahihirapan siya. Mahal tayo ng Diyos, kaya gusto niyang magpahinga tayo. Ang pinakakompleto na pahinga ay ang pagpapahinga kasama ang Diyos. Kaya mga kapatid, matuto tayong makinig. Pakinggan mo ang iyong katawan. Pagpagod na yan, patulugin mo. Sana marunong kang makinig sa iyong kaluluwa. Pagpagod na yan, magdasal ka. Ano pang nakakapagbigay ng pagod sa iyong kaluluwa? Yung iyong mga kasalanan. Gusto mo maging payapa? Lumapit ka sa Diyos. Magkumpisal ka sa Diyos. Kapatid, pag nakapagpahinga ka, magkakaroon ka ng lakas. At pag may lakas ka, diyan ka lang makakagawa ng mabuti. Tandaan natin yun. Bago ka makagawa ng mabuti para sa iba, para sa Diyos, kailangan maging mabuti ka muna sa iyong sarili. And how can we be good to ourselves? Let us start by resting. Give rest to your body. Sleep. Give rest to your soul. Please pray.